Ang pagpapala mo nasa iyong bunganga. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. So visualize what God desires for you to be. Alam niyo yung visualization, nakikita mo ang iyong sarili sa pangarap ng Diyos. And there will be a self-fulfillment of that visualization. Mangyayari po yung nakikita mo. Kaya huwag mong titingnan ang iyong sarili habang ako'y nakaupo na kayo ay sumasamba dahil katatapos nga lang ng isang episode para sa English broadcast. Ako'y nakaupo at ako'y nagbubulay. At may tiningnan ako sa aking katawan at nakita ko ang ganitong eksena habang tayo sumasamba. Ano po ang ibig sabihin ng ganito? Kung talagang maganda ang imahinasyon mo, anong ibig sabihin? Si Jesucristong namatay sa krus. Hello. Pero nais ko rin pong ipaunawa sa inyo na kung nung siya ay mamatay sa krus ay nakalungay-ngay ang kanyang ulo, pagpapakitang siya nga ay namatay. Pero nung ikatlong araw na siya ay nabuhay na maguli, ganito na po ang kanyang pwesto. Hello? Kaya alalahanin mong lagi, when Jesus died, siya po ay nakatungo. Bilang pagsamba sa kanyang Ama. At nung siya ay mabuhay na maguli, siya ay tumingala bilang pagpupuri sa kanyang Ama. So ano man ang sitwasyon mo, kung yan man ay pagsubok, tumungo ka lang at sabihin mo, sinasamba kita, aking Ama. At pag nagtagumpay ka na, pinupuri kita, aking Ama. Magkasundo po tayo ron. Pag ikay nasa pagsubok, sinasamba po kita. Dahil bumababa ka pag nasa pagsubok at hindi mo maintindihan yung nangyayari sa'yo, gawin mo itong gamit sa pagsamba. Ito po ay isang buhay na patutuo. Na kapag ikaw ay nakapagtagumpay sa bawat pagsubok na normal na nangyayari sa bawat tao, saka ka magkakaroon ng papuri ng pagsamba, tunay na wala ka talagang katulad. Kapag ikaw ay nakaranas ng isang pagpapala na hindi mo inaasahan, makapagtataas ka ng iyong bisig at sasabihin mo tunay na wala kang katulad. Anong sabi ng Diyos kay Haring Ciro o Cyrus? Ibibigay ko ang lahat ng kayamanang nakatago at lahat ng kayamanang nasa kadiliman. Kahit hindi ka humingi, ito ay aking ibibigay sa iyo. Para makilala mong ako ang tanging Diyos. Kaya sa bawat pagsubok at bawat nakalilitong kalagayan, nagpapakilala sa iyo ang Diyos na siya lamang at wala ng iba. Amen? Amen. Kaya sa halip na ikay maghimagsik at maghimutok, magpuri ka at magdiwang sa Diyos. Sapagkat laging tandaan mo po, pag nakatungo, yun po ay nakapagbibigay ng pagkahilo pag laging nakatungo. Dahil tingnan po natin, ang blood pressure po natin ay pataas, papunta sa utak. Pero pag ikaw po ay nakatingala, so ano ang mangyayari? Tingnan mo po ang puwersa sa batok pag ikay nakatungo. At kapag ikay nakatungo, puro kalungkutan ang maaalaala mo. Pero pag ikaw po ay nakatingala, puro tagumpay ang maaalaala mo. At magagalit ang dyablo dahil ayaw niya na ikay nakatingala, gusto niya ikay laging nakatungo. Hello? Nakukuha niyo po? At kailangan po mag-exercise ka ng ganito, ayoko sa kahirapan, ayoko sa sakit. Hindi po nagtuturo ang sakit. Ibig ba sabihin, ang diabetes ay iniutos ng Diyos na turuan ka, na makilala ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos po'y kinikilala at ang sakit ay lalayas. Amen? So magsanay ka. Sabihin mo, sa kahirapan, kahit hindi mo na sabihin ayoko, pero sabihin mo, sa kalusugan. Amen? Kaya mga Koreano, pinagpapala ng Diyos.
Dahil sila pag nanalangin, tuwing Miyerkules mo, inianyayahan ko kayo at tayo mananalangin ng ganito lang. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Ang sabi ng mga Koreano, ang Pilipino, kaya sila ay hindi lubhang na pagpapala pag nanalangin. Pero ang Koreano, pag nanalangin, aboji, aboji, aboji. Kaya, ibig sabihin, oo, Ama, oo, Ama, oo, Ama, oo, Ama. Pero tayo ay Pilipino. Amen? Kaya pag tayo mananalangin, puro iling at puro tango. Amen? So ating ipakita sa buong daigdig, ibang manalangin ang mga nagre-revival. Amen? Ang sabi nga ni Kenneth Copeland, hindi biro ang tumayo sa salita ng Diyos. May pagkakataon na halos mamamatay na siya, pero hindi siya pumayag. At ang sabi niya, ako'y naniniwalang totoo ang salita ng Diyos. At siya yung nagsabi na kahit kailan hindi siya kumonsulta sa anumang manggagamot, bagamat mahal niya ang mga manggagamot. Ipinaglaban niya para makapanagpatuloy siya na nasa kalusugan at nasa kayamanan. At ang sabi niya, ako'y inuusik dahil sa ako ay merong kakaibang motorsiklo at kakaibang kotse. Hindi nila ako inuusig sa eroplano ko. Dahil mula nung sabihin niya, pakinggan po ninyo ito, mula nung sabihin niya na God supplied, hindi will supply, God supplied all my need, God provided all my need, and God met all my need. Sabi niya, since that time, hindi siya nagkulang. So, yun po ang gawin nating deklarasyon at ngayong gabi meron po akong isishare sa inyo na napakahalaga. Sabihin mo salamat at narito ka ngayong gabi. Ang pangalawang sabihin mo, narito ka na ba nung brownout? Salamat at hindi ka natalo ng brownout. Amen? Kaya ngayong gabi, expect the best. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah! Bawat Biyernes po na tayo nagkakatipon-tipon, may nagsuggest, ilipat mo na ng araw, laging traffic ang Biyernes. Pero nais ko pong ipaunawa sa inyo, kung kayo mapapapunta sa LA, 5 na po ang lane, 2 oras pa rin bago ka makarating sa downtown. Hindi naman tayo naabot ng 2 oras dito. Ay di agahan mo, katulad namin kanina, 1:30 kami lumuwas. At nakarating kami rito ng maaga. Kaya sa susunod, pwede ka naman dito magyugyug ka dito pag napaaga ka. Umupo ka dito kahit brownout at ikay magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? So paagahan tayo sa susunod na Biyernes para iwas traffic. Amen? Dahil pag pauwi, maluwag na eh. Amen? Kaya nga, sa pagpapala, medyo mabagal. Pero pag napagpala na, maluwag na at magaan ng lumakad pag nakatanggap ka na doon sa iyong mga inaasahan. Amen? So, ano ang pakiramdam pag ikay pinagpala ng Diyos? Magaan. Anong pakiramdam bago ka mapagpala ng Diyos? Mabigat. Kaya ang pagpunta rito, mabigat sa simula dahil may humahadlang na hangin. Purihin ng Panginoon, malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming ika-29 na taong anibersaryo ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 15, 2016 sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina, tara na at sama-sama tayong magpuri, magpasalamat at dakilain at luwalhatiin ang ating Diyos na tapat at napakabuti. Naasahan po namin ang inyong pagdalo at masaksihan ang pagkilos na wagas ng ating Diyos na buhay. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas
12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Naiyak po ako, nalupaypay. Bilang isang tao po, nagkaroon po ako ng takot. Nalangin po ako ng gabi, umaga, alas magdamag nanalangin ako dahil po ako'y natatakot. At umaawit po akong nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri po ako na inaawit ko po yung The joy of the Lord is my strength. Paulit-ulit po yun dahil nakakaroon ako ng nervyos. Hindi po ako makatulog. So, inaawit ko pong paulit-ulit yung the joy of the Lord is my strength, for the joy of the Lord is my strength. Hanggang pong kinabukasan, pinapipirma po ako ng doktor ko ng waiver para sumailalim ako sa operation. Sinabi ko po sa kanya, hindi po ako magpapa-opera, ako po ay lalabas. Kinabukasan, inulitan naman po sa akin. Nagalit po siya sa akin. Kailangan na daw po akong pumirma. Ang sabi ko po, lalabas na ako. Nagalit po yung doktor, ba't pa daw po ako na pa-hospital kung hindi rin po ako sumusunod sa kanya. Sabi ko po, labas na lang po ako, magdadasal na lang ako. Hanggang lumalabas po ako, tinakot po niya ako, 4 days ko na, ang sabi niya sa akin, pag hindi ako nagpa-injection ng antibiotics, ang dugo ko po ay malalason. Yun po yung sinabi niya, kakaltang infection sa aking katawan. Hindi ko po inangkin yun dahil nagdadasal po ako, hanggang pong sabi niya, sigurado po lalabas na ako bukas. In-injection pa po. Sabi niya, bago ka lumabas, kailangan ma-injection ka ng antibiotics. Binilagyan po ako ng malakas na dosage ng antibiotics. Inano po ako, inject nila. Sabi nila, every 12 hours. Hanggang po ako'y nakatulog, patuloy pa rin ang aking pag-awit, patuloy pa rin ang aking pananalangin dahil sa Diyos lang ako nagtitiwala, hindi sa tao. Hanggang nagkamali po sila, sabi nila, every 12 hours, ang ginawa po nila, every 6 hours, doon po nila ako, in-injection uliwa ko. So, hanggang in-injection akong 12 a.m., 2 o'clock a.m., naramdaman ko po na nanigas po yung aking leg at nangitim po ako. Sinabi ko po sa aking anak, dahil dalawa lang po kami mag-ina na nasa ospital, Juana, ano nangyari sa akin? Mama, sabi niya, in-injection ka na 12 o'clock. Ha, sabi ko, hindi dapat 6 a.m. in the morning, every 12 hours, sabi ko ganon. Ang sabi po ng anak ko, mama, hanggang pinatawag ko po yung resident doctor, yung in charge yung madaling araw na yun. Ang sabi po nila, sorry, hindi po nakapag log out o record yung nurse sa book. Nagalit po ako dahil sabi ko, ipapile ko kayo ng complaint at saka dahil sa medical malpractice. Dahil po nung anong ganun, talaga pong kinabukasan, talaga pong gusto ko nang lumabas. Tinakot na naman po ako ng doktor na pag hindi ko pinagpatuloy na ma-injectionan ako ng antibiotics, talaga po daw mamamatay. Lalo pa po akong tumaas pa po yung BP ko dahil doon sa ginawa nila sa akin. So, nagbayad po kami. Ayaw po na kami i-discharge. 4 hours na kaming naghihintay para lumabas. Ang BP ko po, dahil nag-trigger yung hypertension po doon sa sinaksak nilang dugo sa akin. From 160 over 100. Tapos ayaw pa nila akong i-discharge. Ako na po lumakad, kinuha ko po yung swero ko. Ayaw po paggan yung kapatid ko tsaka yung anak ko. Dala-dala ko po. Pumunta po ako sa information. Sabi ko, pag ako'y namatay, sabi ko gano'n po sa kanila, ididimanda ko kayo. Bigla po sila nagtakbo ang kanya-kanyang takbo. Hanggang po, after 30 minutes, okay na, discharge na kami.
Yung anak ko po kasi, yung si Joanna, nurse po siya. May dala po kaming sariling BP. Joanna, sabi ko, bago tayo mababa, tingnan mo yung BP ko. 180/110. Pababa pa lang kami ng lobby ng Capitol. Pagbaksak namin doon, ma, sabi niya, iba na yung mukha mo. Pasok ka muna sa emergency room ng Capitol. Sabi ko, papasok tayo. Mayroon pa po akong tag. Nakalalabas ko lang sa ospital. Saan po yung, sabi, pwede po ba yung mama ko patignan po, kasi po, 180/110 na yung Ang sabi po nung doktor, ibalik mo sa dating doktor. Ay, naku, Joanna, babalik ulit tayo dun sa doktor na pumapatay sa akin. Sabi ko, tawagin mo si Ian, dahil 7 minutes, from Capitol to St. Luke's, 7 minutes lang. 7 minutes drive, ando na kami. Pagpunta ko po doon sa St. Luke's, nag-200/120 po yung BP ko. Nagumpisa na po ako mag-hallucinate. Nakita ko po yung sarili ko nakahiga, na nakapaikot sa akin ng mga doktor. Katabi ko po yung anak ko, na dinala ko sa isang kwarto. Na inahawakan ko po yung kamay ng anak ko, hindi po niya maramdaman. Hanggang po tawagan ko ang pangalan niyang Joanna, hindi po niya ako marinig. Tumingin po ako doon sa isang sulok, nakita ko po, naka-wheelchair ako, na may swero ako, na sabi ko sa sarili ko, bakit dalawang katawan ko? Hanggang po ako'y nanalangin sa Panginoon, ako po ba'y patay na? Mayroon pong isang mamang malaki na wala pong muka na nagbuhat sa akin at binaksak po niya ako sa bed. Pagkabaksak po sa bed, bigla po akong nagising na nag-eye to eye kami ng anak ko. Nung pala yung anak ko, nangangatal, nanginginig, nagdadasal dahil sa nangyayari sa akin. Doon po sa St. Luke's, mayroon silang automatic BP. BP yung pang-presyon na nakaano ako. Kaya nagtawag sa nurse, sabi niya, doon po palang pagbaksak ko, bigla ako nagsalita ng Kapampangan. Sabi ko, Joanna, dahil po siyempre ko bilang nanay, kino-comfort ko po yung anak ko dahil nangangatal na. Joanna, sabi ko, okay na ako. Pinagaling na ako ng Panginoon. Kasi kumakanta akong, the joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Akala po ng anak ko, ay, sabi niya, Mama, sabi niya, kinukawa ka ng mga anghel. Hindi, kasi Kapampangan po yun. Sabi, magtagalog ka kung talagang, hindi, nagtagalog po ako, sinabi ko sa kanya. Nakita po niya yung presyon ko, 200/120 pa at nangingitim po ang tingin niya sa akin. Pero po ako, nung pagkabaksak ko, randang ko po, magaling na po talaga ako. Hanggang po pumunta po yung nurse, nakita niya yung presyon, tumawag ng doktor. Tapos sabi ko, kunin mo yung sarili natin pang presyon, yung manual. Kinuha po, kinanong Joanna, presyonan po ako, 120/80. Nasira po yung yung pang-presyon. Biyaya po ng Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Hanggang pong another CT scan na naman gagawin nila sa akin kasi sa Capitol, CT scan na. Nakuha nila twice, 3.5 cm pa rin. Meron talaga. Tapos sa St. Luke's, okay na ako. Wala na akong lagnat. Sabi nila, dahil inangkin ko na po na Diyos ay pinagaling na ako, isasalo na naman po ako sa CT scan. Siyempre nandun po ako. Susunod na rin ako. Baka mag-alta naman yung doktor sa akin. So, nagpa-CT scan na po ako. So sabi nila, lalabas na kayo, hintayin lang yung result, kung ano result doon sa CT scan, sa ano. Tapos sinintay po namin, one day, umabot kami ng 4 days sa St. Luke's para makalabas. Nasira daw po yung machine, hindi mabasa po yung ano. Sabi ko, hindi ko na po kiniklaim na mayroon akong bato, pinagaling na po ako ng Diyos. Ang Diyos po ay napakabuti. Tunay nga, ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay tapat, hindi siya nagbabago. Hindi ka niya iiwanan, hindi pababayaan. Ang dapat lang po sa atin ay mayroon tayong pagsunod at mahalin po natin ang kanyang mga lingkod. At sa totoo lang po, kung magpapatutuwa ako, hindi lang po yung sakit ang blessing na tinanggap ko, hindi lang po yung pagpapagaling ng Diyos, kundi po yung, nung nauna po akong tumayo dito, napatutuwa ko na po paano ako inangat ng Diyos. At sa ngayon po, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat
Dahil ang Diyos, pinagpala pa akong spiritual. Before pa yung material at pinansyal, spiritual po talaga yung pinagpala sa akin. Sumunod lang po yung material na bagay, pinansyal at yung pagpapagaling. Kaya ako po galak na galak dahil ginagamit po ako ng Diyos ngayon sa pag-aakay ng mga kaluluwa. At yung bahay pong malaking pinagkaloob sa akin, hindi ko po ito pinagyayabang sa mga kaibigan ko, sa mga tao, kundi ito po ginagamit namin po sa mga kaluluwa. Nagba-Bible study po. Kaya ako po nagpapasalamat sa Diyos at ginagamit po niya ako. Ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasalamat kay Kristo lamang. Salamat po. Ang una, ang pakiusap ko sa inyo, alisin mo muna ang anumang sama ng loob. Hindi ho pwedeng maintindihan ang salita ng Diyos pag may kim-kim kang hinanakit. Pwede po bang ito ay i-release mo na? Amen? At yung unforgiveness, pwede po bang ikaw ay magpatawad na? Dahil yung kaaway ay pagkakataon natin, kaya tayo may kaaway para umibig. Dahil ang turo ng Panginoon, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Amen? So love your neighbor as yourself and love your enemies. Kaya hindi ho pwedeng magtanim tayo ng galit sa mga taong naging dahilan kung bakit ikaw ay nalugi o nabigo. Laging tandaan mo, sa bawat kabiguan, may pag-unlad. Tayo po ay manalangin, Jesus, ikaw ang aming buhay. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ang nagtitiwala sa iyo ay walang dapat na panghinayangan sapagkat ang paggawa namin ay walang nasasayang. Kaya't maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan at muling gumawa ka sa buhay ng iyong mga anak na narito sa sandaling ito. Sila'y may malaking pag-asa. Matanggap nila ito ng higit kaysa kanilang inaasahan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Nalalaman ko po na kayo ay may inaasahan. Ano ba ang dapat mong asahan ngayong buwang ito? Laging palaki ng palaki ang gagawing pagpapala ng Diyos. Kaya kung mapapansin mo, higit na kakaiba yung dinaraanan mo ngayon kaysa dun sa mga nagtapos na panahon. Palaki ng palaki ang pagpapala, kaya palaki rin ang palaki ang mga bagay na hindi natin naiintindihan. Sapagkat kung alam natin ang bawat bagay, hindi na tayo dadalangin para maunawaan yung nangyayari. At may mga pagkakataon na hindi mo na dapat pang unawain. Kaya kung ikaw ay magsasanay lamang na magkaroon ng kapayapaan, ang prinsipe ng kapayapaan ay ang Panginoong Jesus. At siya ang nagsabi, ang iniiwan ko sa inyo ay aking kapayapaan, hindi ang kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Kaya ang prinsipe ng kapayapaan ay may dalang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sa 1 John, ibig ko pong maunawaan ninyo kung ano yung sakdal, kung ano yung ganap at kung ano yung kumpleto sa chapter 4 verse 15. Magsisiyasat po tayo sa ilang talata bago ko ibigay sa inyo ang titulo ng mensahe for you tonight. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. So, ang sino man, ano po, ang ipapahayag. Yun pong confession, ito po ay pagsang-ayon, ito po ay pakikipagkasundo at pakikipagkaisa, yun po yung confession sa Tagalog. Na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kayo po ba'y naniniwalang si Jesucristo ay anak ng Diyos? At dahil kayo naniniwalang si Jesucristo ay anak ng Diyos, kaya kayo naniniwala dahil ang Diyos ay nasa inyo. God dwelleth in Him, and He in God. Kaya nga kung ating unawain ang isa pang katotohanan, ang Diyos Ama ay nasa anak, at ang Diyos Anak ay nasa Ama. Ang Ama at ang Anak ay iisa. God is our Father and Jesus is our brother. Ang Diyos ang ating Ama at si Jesucristo ang ating kapatid.
At ang sabi sa 2:5, 1 John 2:5, ang sabi po rito, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Ano po ang ibig sabihin nito? Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawaing ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Purihin ang Panginoon, malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming ika-29 na taong anibersaryo ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 15, 2016 sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina, tara na at sama-sama tayong magpuri, magpasalamat at dakilain at luwalhatiin ang ating Diyos na tapat at napakabuti. Naasahan po namin ang inyong pagdalo at masaksihan ang pagkilos na wagas ng ating Diyos na buhay. Naalaala ko ang heaven's economy at heaven's economic. Ang Diyos ay sumumpa sa kanyang sarili dahil wala namang hihigit pa sa kanya na habang ang araw at ang lupa ay lupa, habang ang gabi ay gabi, magpapatuloy ito. At ang pagdaloy ng kasaganaan ay nasa pagtatanim. It is in sowing that there will be reaping. It is in planting that there will be harvest. And it is in giving that there will be receiving. So sa tatlong ito, planting, sowing, giving. Giving, sowing, planting. Planting, sowing, giving. Kaya't sa pagkakataong ito, nais kong kayo ay i-challenge para maging financial partner ng gawain ito ng Panginoon. At sa inyong ipagkakaloob na anumang halaga, meron akong inihandang 2 CD teaching ko at isang refrigerator magnet na may Word of God. Alinman dito sa dalawa, as per your request, as you deposit to the bank account of this ministry, ay ipadadala ko po agad dito sa inyo. Kaya't sa inyo pong may pagkakaloob, ako'y dadalangin para sa katiyakan ng inyong pag-aani, sa inyong paggapas at sa inyong pagtanggap. Aking Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po at hindi kami magkukulang habang tuloy-tuloy ang aming pagtatanim at aming pagbibigay. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sapagkat sila ay napakaunlad at napakaalab at walang tigil sa pagtatanim at sa pagbibigay. Pagpalain mo sila at maranasan nila ang kaibang daloy ng pagwelta ng pagpapala sa kanila at maranasan nila ang material at pinansyal na kakaibang kasaganaan sa kanilang kamay at sa kanilang buhay at sambahayan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maganap at mangyari ang aking pinahayag na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun pong word na whoso, dun po sa kaninang binasa natin ay whosoever,
Dito naman, whoso keepeth His word. So, whoever confess that Jesus is the Son of God, dito naman, whoso keepeth His word. Ang sino mang pinagyayaman ang kaniyang salita. Glory. In Him, verily is the love of God. Kayo ba ay nagmamahal sa salita ng Diyos? Kayo ba ay nagbubulay at nagkakabisa ng salita ng Diyos? Kayo ba ay nagsasagawa ng salita ng Diyos? Kung gayon, ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal sa inyong buhay. Hello? Doon dapat may amen. Sapagkat yun ang kaganapan kapag ikaw ay nagkakabisa ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, at kapag ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Ang pag-ibig ng Diyos ay naging sakdal. Kaya, ano po ang ibig sabihin ng perfected, completed? Ano ang ibig sabihin ng completed? Ganap, buo na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sapagkat ikaw ay nag-aalaga at nag-iingat at maalam sa salita ng Diyos. Hereby know we that we are in Him. Hereby, ano po yung here? Ang pag-iingat ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal sa isang taong nagpapahalaga sa salita ng Diyos at sa iyong pagpapahalaga, ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal at malalaman mo na nasa iyo nga sa Jesucristo. At ano ang katibayang nasa atin sa Jesucristo? Hindi tayo naaaburido. Amen? Wala tayong kinatatakutan kundi ang Diyos. At kahit ano ang sumakit sa bahagi ng ating katawan, tayo nagdidiwang. Why? Because the love of God is perfected in you. And how is the love of God perfected in you? Because you keep the word. Oh, purihin ng Panginoon. Then sa 1 John 4:16. And we have known and believed the love that God had to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Iniibig mo ba ang tatay at nanay mo? Kung ikay may asawa, iniibig mo ba ang iyong asawa? Kung ikay may anak, iniibig mo ba ang iyong mga anak? At kung ikaw ay anak, iniibig mo ba ang iyong mga kapatid at ang iyong tatay at nanay? Hello? Ang makaiibig lamang ay ang sinasamahan ng pag-ibig ng Diyos. At ang iibig lamang ay ang salita ng Diyos ay nasa kanyang buhay. And we have known and believed the love that God had to us. At ating kinilala at ating pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Praise God. So ano ang kapangyarihan na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at nasa bawat magkakatabi ang pag-ibig ng Diyos at nasa akin ang pag-ibig ng Diyos? Ano itong kapangyarihan ito? Tayo magkakaisa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyo ay siya rin pag-ibig na nasa akin, kaya kayo nakikinig sa akin. At kaya madali sa akin ang mangaral sapagkat kayo ay tinitirhan ng pag-ibig ng Diyos. At ako'y nakakapangaral sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nakatira din sa akin, kaya yung pag-ibig ng Diyos na nasa akin, siya rin pag-ibig ng Diyos na nasa iyo, at nagkatipon-tipon ang mga tinitirhan at sinasamahan ng pag-ibig ng Diyos. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. So ang Diyos ay pag-ibig, at siyang nanatili sa pag-ibig, ang Diyos ay nananatili sa Kanya, at ang Diyos ay nasa Kanya. Woo! Glory! At ang sabi ng verse 17, hallelujah! Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Herein. So, yun pong word na here ay dito. At dito nga, herein is our love made perfect. So, saan po naging sakdal, saan po naging kompleto, saan po naging ganap ang pag-ibig? Ibalik po natin uli sa 15. Verse 15.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Kailangang maunawaan mo na nakatira sa iyo ang Diyos. Kailangan tanggapin mo na si Jesucristo ay nasa iyo. At bakit nasa iyo si Jesucristo? Because you confess that He is the Son of God. Tinanong ko kayo, do you believe that Jesus is the Son of God? So nasasabi mo na si Jesus ay anak ng Diyos, kaya si Jesus ay nakatira sa iyo, kaya nasasabi mo yan. At sa verse 16, ano ang sabi? And we have known and believed. So dalawang salita, known and believed, parehong past tense, kinilala natin at sinampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos na kasama natin. Hello? Kaya pansinin po natin, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin at kasama natin ang pag-ibig ng Diyos at ikaw at ako ay nasa Diyos sa verse 17. And herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Na magkaroon tayo ng katapangan sa araw ng paghukom. Hello? Kaya nga kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at siya ay nasa iyo dahil nasabi mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Araw-araw sabihin mo si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos. At sa panahon ng paghuhukom, hindi ka na isasama sa mga huhukuman at hahatulan. There is now no condemnation to those who are in Christ and walk in the Spirit. Because as He is, so are we in this world. Kung paano siya, kung paano si Jesucristo, ganon din tayo sa ibabaw ng lupa. Nagtagumpay si Jesucristo, ikaw din. Amen? Hallelujah. At ang sabi ng verse 18, there is no fear in love, but perfect love. Ilang ulit pong ating binasa, perfect love. In this way, love is perfected, and the perfect love that dwells in you and you in Jesus you live. That perfect love casteth out fear. Amen? So mawawalan ka ng takot sa nangyayari sa kapaligiran. Mawawala ang takot. Dahil pag natakot ka sa mga nangyayari sa paligid, there is torment. Alam niyo yung torment? Alam niyo yung tormentor ay nagpapahirap sa iyong isipan at maaaring magpahirap sa iyong katawan. Pag may takot, pinahihirapan ang iyong isipan at ang iyong katawan. Kaya alisin mo ang anumang takot. Hindi ka madadapuan ng anumang sakit. Kahit sumikip ang iyong dibdib, dahil kadalasan ang inaatake ng kaaway ay dibdib. At kukuha siya ng isang taong kampon niya na magsasabing ikay may TB. Ang alam ko lang ako ay may telebisyon, pero hindi TV. Hello? Hindi ka magkakasakit. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka magkakasakit kung hindi mo ipapahintulot. Kaya ang iyong kalusugan nasa iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong kalusugan nasa iyong bibig. Kaya ipahayag mo lagi na ikay malusog. Huwag kang magkukwento ng iyong nararamdaman. Sa asawa mo lang ikwento para magkasundo kayo, pero huwag sa ibang tao. Dahil yung ibang tao matutuwa pag ikaw ay may masamang pakiramdam, mabuti nga sa'yo. Pag ikay nakatalikod. Pero kung asawa mo, kayo magkakasundo at inyong igagapos ang pakiramdam na yan at kayo ay magdiriwang sapagkat ang tagumpay ay darating. Sapagkat kay Jesucristo, higit ka pa sa mga nagumpay. You are in God, little children, and you have overcome them because greater is He that is in you than he that is in the world. So, kapag may takot ka, hindi pa perfected ang pag-ibig sa iyo. Kaya ang mga walang takot, you don't have fear because love is perfected in your life. Kaya nga po ang titulo, panggitna na po ng mensahe, make yourself worth double. Make yourself worth double. Bakit sa gitna na natin ipinakita ang titulo? Sapagkat, laging tingnan mo, hindi ka masisilat. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka masisilat. Sa ibabaw ng lupang ito, ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil sa kay Jesucristo umiibig sa iyo. Amen? Sa Job 42 verse 10, to make yourself worth double. Ano po ang sabi rito? And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Kaya nga kung anuman yung iyong pinagdaanan, magtagumpay
magtatapos po yan. Kung yan ay kabiguan, magtatapos ang mga kabiguan sa sandali na matutunan mo ang katotohanan. Magtatapos ang kakapusan sa sandaling matutunan mo na sa Jesucristo ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. Pag natutunan mo that God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus at ito'y bukang bibig mo, mangyayari ang iyong sinasabi. Woo! Glory! Amen? So, make yourself worth double. Gawin mo ang sarili mo na ikaw ay doble ang pagpapalang daratal sa iyo. At ang sabi ng Zechariah 9:12, hallelujah, perfect love, there is boldness in perfect love. Kaya kung naniniwala ka na ang sakdal na pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, ikaw ay magiging matapang na magpahayag. Kay Jesucristo, ikaw ay labis na pinagpala. Turn you to the stronghold, you prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. Hallelujah. Yung lahat ng nawala, ibabalik ng Diyos ng doble sa iyo. Amen. Kaya ang sabi rito, kayo ay lumapit sa kuta. At sino po ang kuta natin? Si Jesucristo. Jesus Christ is our stronghold. Amen. Hallelujah. Jesus Christ is our living rock. You prisoners of hope. Ako po ay nakakulong araw at gabi sa pag-asa. Walang saglit o walang sandali. Ang saglit po'y second at ang sandali ay minute. Walang saglit at walang sandali na hindi ako umaasa sa Diyos sapagkat ang pinagpala ay ang lahat ng tao na nagtitiwala at umaasa lamang ay sa Diyos. Blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, complete dependence on God. You will make yourself worth double because you continue on trusting and depending on God. At ang nais kong ipaunawa sa inyo, this is the prophecy that God will fulfill in the next 3 months. Sa Amos 9:13. Hallelujah. Ito po'y meditation ko ng ilang araw na at ito ang gagawin ng Diyos sa iyo at sa akin. At ano po ang sabi ng 9:13? Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming ika-29 na taong anibersaryo ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 15, 2016 sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina, tara na at sama-sama tayong magpuri, magpasalamat at dakilain at luwalhatiin ang ating Diyos na tapat at napakabuti. Naasahan po namin ang inyong pagdalo at masaksihan ang pagkilos na wagas ng ating Diyos na buhay. Magandang hapon muna po, magandang umaga, magandang gabi sa inyo, lahat kong kapatid sa Panginoon. Patungkol sa kabutihan ng Panginoon, isa lang ang masasabi ko, hindi ko kayang sabihin ito ng saglit lang. Sobra-sobra yung pagpapalat kabutihan ng Panginoon kapag isa-isay natin, magiging madaling araw tayo dito, hindi tayo matatapos. Pero isa lang ang natitiyak ko, yun lang na ako'y na-born again talaga ng totohanan. Ito po yung pinakadakilang bagay na naranasan ko sa ating Panginoon na patuloy niya ako na hinuhubog sa kanyang wangis na kung saan yung karakter talaga yung gusto niya mabago sa atin. Bilang isang Kristiyano, yung kabutihan ng Panginoon, we cannot contain it talaga. Hindi natin kayang
i-describe yung pag-ibig, yung pagmamahal ng Panginoon, lalong patungkol nga po sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Ganon din sa aking kabiyak, si Brother Lito. Totoo po yun. Talaga na ako'y simula nung ako'y makakilala, ako'y lubusan nagpapakasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa aming buhay mag-asawa. Actually, malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil siya ang aking naging kabiyak. Dahil yung mga that time nang ako pa hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, hindi ko pa alam ang tunay na buhay na dapat kong tahakin. Dahil sa habag sa akin ng Diyos at sa pamagitan ng aking asawa, ay unti-unti siya na nakilala sa pamagitan niya. At simula noon, nung kami ikinasal, dahil nung kami bago pa ikinasal, maraming mga pastor ang nagbigay sa amin ng mga propesiya, pero hindi ko agad pininiwalaan yun. At sabi ko, nasa atin naman yun, magsikap lang tayo, gampanan natin ang mga tungkulin bilang mag-asawa, bilang ako ama, magsikap para sa aming kabuhayan, para sa aming maging anak. Pero sa ng aking may asawa, ng aking asawa, dahil sa kanyang tatag sa panampalataya, ay natutuhan kong tanggapin ang mga pangako ng Diyos. At sa aming kalagayan na yon, naranasan rin namin mga obstacle sa buhay. Pero sa pagiging matatag namin, sa tulong rin ng mga payo, espiritual ng aking asawa, ay napagtagumpayan namin. Amen. At kami po ay nagpapasalamat dahil nabiyayaan rin kami ng 2 anak at sila'y 2 lalaki. At ang pangarap rin namin na sila rin po ay maging kaisa rin namin sa paglilingkod sa Diyos. At lahat ng bagay namin natatanggap ay dapat lamang na ibalik sa Kanya. Alam niyo po, hindi ko talaga inaasahan maging aking kabiyak na magkaroon kami ng ganitong negosyo. Nasa construction supply kami na kung saan may hardware nga po kami. Ang kabutihan ng Panginoon na may ginagamit siyang tao o pagkakataon o opportunity para magkaroon ka ng isang bagay na hindi mo kayang isipin, kagaya nga na sinabi sa Ephesians 3:20, na ang Diyos na makapangyarihan ang gagawa nito dahil may nasa atin siya eh. Lalong higit yung naranasan ko rin na pagkilos niya sa aking buhay noong 1997, na may narinig akong audible voice na sa Joshua 1:9 na sinabi niya na magpakatatag ka, na ako ang Diyos na nagsasabi nito na huwag kang matatakot, huwag mawawalan ng pag-asa, huwag kang magpakatapang ka dahil ako si Yahweh ang iyong Diyos ay sumasaysang ka man pumunta. Doon ko talaga nagsimula yung pagbabago ng aking buhay na unti-unti talaga lahat ng mga ginusto ko, tinanggal ng Panginoon. Ang ginusto niya, yung sinagawa ko ngayon. Dahil nasa salita niya yon, nasa lahat ng ating gagawin, maliliit man, malalaki, in all thy ways, sinabi niya sa Proverbs 3:5-6, in all thy ways, acknowledge Him and shall direct thy path. Nasa ating mga desisyon, mga gagawin, lagi natin munang paulanan ito sa panalangin. Sasangguniin natin ang Diyos muna, hindi ang tao. Dahil kapag sinangguniin natin ang Diyos, tiyak tagumpay tayo. Dahil sinabi nga po sa Proverbs din, nasa tao ang pag-iisip at ang pagbabalak, ngunit nasa Diyos ang pagpapatupad. May mga tao na kahit anong pagbabalak, kahit anong pagpaplano, bakit sa katapusan failure? Dahil hindi kasama ang Diyos. Iba ang Kristiyano, doon ko nakita sa aming buhay na kapag talaga pinagkatiwala mo, ipinagkatiwala mo ng buong buo, hindi lang ng 50%, 80%, 100% na pagtitiwala. Dahil siya yung creator ng lahat ng bagay. Siya ang source ng lahat ng bagay. Sa Kanya ang lahat ng bagay at mula sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya, saan pa tayo pupunta? Kaya nung nagnenegosyo kami, yun ang naging namin mag-asawa na unahin ang Diyos.
Dahil hindi namin hiningi ang yaman, hindi namin hiningi ang pera, kusa na lamang itong dumadaloy dahil siya yung pinagmumulan at pinag-uugatan ng lahat ng bagay. Kaya dito ko napatunayan lalong git sa pagbibigay ng ikaputhandog. Number 1 yan. Lalo ng git noong 1986, napapakinggan ko yung sa radio station nga po ni Pastor Greg Durante na kung saan lagi niya sinasabi, ibigay ninyo ng buong ang inyong maikapo. Doon ko napatunayan talaga na kapag nagahamon ang pastor na ito na si Pastor Greg, talagang ibigay mo. Sabi niya, kung may magme-maintenance ka ng sakit, ibigay mo yung pang-maintenance. Talagang nakita ko na kakaiba, iba ang pagkilos ng Diyos. At ito nga po ay napatunayan naming mag-asawa dahil binubuksan niya hindi lamang pinto, kundi bintana ng kalangitan na kung saan yung daloy, kumbaga nakita niyo po ba yung floodgates? Kapag sa tubigan, diba yung dam, punong-puno yan ng tubig, nakatakip lang. Kapag binuksan yan, dire-diretso yung yung pagdaloy ng tubig. Ganyan ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos, yung grasya ng Panginoon. Kasi ang pinaka-the best na pagpapala, hindi po pera, hindi po material. Yung pinaka-the best na pagpapala ng Panginoon, yung kaligtasan, yung kalayaan natin, yung protection niya, yung kalusugan niya, yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon talaga. Kaya ako naalala talaga si Pastor Greg dahil siya yung isa sa ginamit ng Diyos talaga mightily and effectively buhat pa nung ako'y dalaga since 1996 up to now na sa lahat ng kanyang katuruan na ginagamit siya ng Diyos para yung mga revelasyon na mahiwaga ay naipapahayag niya. Kaya yon naging tuntungan ko din yon. At isa pa, disiplina po talaga. Nakita ko, hindi po madali na magtagumpay sa negosyo. Napakarami pong mga hadlang dyan, napakaraming obstacle, may presyo kang babayaran. Yung iba nagpabakasyon, yung iba nagpapahinga. Kami po, madaling araw pa lang gising na. Kaya yung kasipagan talaga, gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos ng tamad. Ang gusto ng Diyos talaga, yung opportunity, samantalahin natin. Na kung saan, hindi lamang mapagpapala yung tayong mismong tao. Ang gusto ng Diyos, yung excess. Kasi kapag sapat lang, paano ka mag-share? Ang gusto ng Diyos talaga yung sobra-sobra para yung mahal mo sa buhay, yung ministry, yung gusto mong pagbigyan, yung mahirap, talagang napakasarap magbigay. Ito yung naranasan ko sa aming buhay na mag-asawa. Oo, ang pera, sasabihin natin, kinita namin to, pinaghirapan to. Kung hindi ka naman binigyan ng Diyos ng lakas, kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng tapang para maghanap buhay, kung hindi ka ng Diyos binigyan ng kalusugan, binigyan ka ng wisdom, paano ka yan? Kung ngayon na-paralyze ka, paano ka magne-negosyo? Kaya yung pinaka-the best na pagpapala, spiritual. Yung hindi nakikita. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon until now. Sa buhay po ng lingkod natin na si Pastor Greg Durante, maging ang kanyang pamilya na kung saan talagang totohanang naglilingkod. Kaya pinupuri ko talaga ang Diyos na buhay na kung saan patuloy na marami akong natututunan, hindi lamang yung patungkol sa pagnenegosyo, lalo higit yung mga mahiwagang kaparaanan ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kakaibang pag-ibig na yun na minahal ka na ikay makasalanan pa. Saan ka makakita ng ganun tao na minahal ka na hindi ka karapat-dapat? Hindi tayo mamahalin ng tao na hindi ka mabait. Pero ang Diyos, minahal tayo. Kaya hindi namin binabaliwala yung kabutihan ng Panginoon. Hindi namin tinitake for granted yung ginagawang mabubuting bagay ng Panginoon. Dapat ibalik natin ang lahat ng papurit pasasalamat sa Kanya. Sa pagnenegosyo, hindi po biro, napakarami pong competitors, napakaraming competition. Pero sa kabutihan ng Panginoon, hindi po kami ganun kahirap na nagmamarket. Siya na po yung nagdadala ng mga customers. Dahil pinangako niya yan, unahin lamang natin siya lalong higit pag-araw ng Sabat. Dahil ang tao nagtatrabaho mula Lunes hanggang Sabado, pagal po ang ating mga kaluluwa, ang ating mga physical na pangatawan. Kaya ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng araw ng Sabat, ang araw ng Linggo sa ating mga Kristiyano dito sa Pilipinas, na kung saan
hindi lang siya for the benefit ng ating Diyos para siya ay pasalamat at purihin. Pero iyon ay benepisyo pa rin ng tao na marerestore yan, parang cellphone na lobat na hindi mo magagamit ang cellphone na lobat. Kailangan i-recharge mo. At ang kuryente na yun yung Holy Spirit ang ating Panginoon Kristo. Doon ko napatunayan. Doon kapag nag-church ako paglinggo, binibigay ko ang lahat-lahat ng pagpupurit, pagsamba. Doon ako umiiyak. Wala akong pakialam sa aking katabi. Basta ang gusto ko, mapurihan, mapasalamatan ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya. Kahit pagsubok, ang pinakamatindi o pinaka-the best, pinakamalalim na pagpupurit, pagsamba, yung hirap na hirap, yung kalooban mo, may problema ka, may pagsubok ka, umiiyak ang puso mo, pero nandoon ka na pinipilit mong sumamba sa Diyos. Iyon yung gustong-gusto ng Diyos, yung umiiyak ka sa Kanya, na kahit hirap na hirap ka, nagpapasalamat ka sa Kanya. Naranasan ko yan. Kaya until now, alam ko po, ang Panginoon Diyos, hindi siya nagpapabaya sa kanyang anak kahit tumanda na tayo. Dahil pangako ko niya yan, galit siya sa mga taong ayaw kumilala sa kanya hanggang sa ika-4 na salin lahi. Sumpayan, pero kapag kinilala mo siya ay yung angkan, hanggang kaapu-apuhan, yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya, at yung protection niya, yung lahat ng supply. Siya yung sustainer ng lahat ng bagay. Hindi natin kaya i-maintain. Sabi ko nga, paano i-maintain ng negosyo? Mahirap. Pero ang Diyos ang sustainer ng lahat ng bagay. Kaya saan pa tayo pupunta? Ito bilang interview na ito, isa po itong pagpapala sa amin na ma-share. Hindi lang ma-share, masabi ang katotohanan na ang Diyos, if not for God alone, if not for God, saan kaya tayo pupulutin? Dahil tayong lahat ng mga anak niya, na patuloy na umaasa lamang sa Kanya, sa Kanyang grasya, habang bawat umaga. Kaya hindi na tayo bilang mga anak niya, iwag natin baliwalain ang Kanyang dakilang plano sa ating buhay. Ang napakaganda ng plano niya sa bawat isa sa atin, wag natin sayangin. Kaya hanggat malakas pa tayo, sinabi nga ni Haring Solomon, pinakamayaman, pinakamakapangyarihang hari sa kapanahunan, sa Biblia, sa Lumang Tipan, siya yung nag-conclude sa lahat ng bagay, all in vain. Walang kabuluhan. Naranasan ko po yan kahit 51 na ako sa September. Yun na po ang conclusion ko. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay kapag hindi mo ibinigay ang para sa Diyos at hindi mo kasama ang Diyos at hindi ka pinangungunahan ng Diyos. Dahil dapat ang anak ng Diyos ay ang tibok ng puso niya ay ang Panginoong Hesukristo. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live at ikaw ay nais naming makasama sa ating Holy Ghost Revival Services sa darating na Biyernes, ika-7 ng Oktubre, ika-14 ng Oktubre, ika-21 ng Oktubre at ika-28 ng Oktubre dito sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, na magsisimula sa ganap na 6:30 ng gabi. Ito ay libre at bukas sa lahat. Kaya tayo na at magsama-sama na magpuri at tumanggap ng himala sa ating Diyos na buhay. Magalak, magpuri at luwalhati ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration. At maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016.